Ang kwento ng 5 magkakaibigan, Part 2. Mga bulong sa dilim. May mga tunog sa bundok na hindi dapat pakinggan. Dahil kapag sumagot ka, alam nitong naririnig mo siya. Hindi na muling nakatulog si Ping matapos marinig ang bulong. Buong gabi, nakaupo siya sa tabi ng patay na apoy. May gipit ng hawak sa flashlight. Pawis ang noo kahit malamig ang hangin. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na pagod lang siya. Nagawa-gawa lang ng isip ang narinig niya. Pero nang magsimulang magliwanag ang langit, may nakita siyang bakas ng paa sa paligid ng camp. Hindi pa ikot, hindi palayo. Papunta. Nagising ang grupo sa mabigat na katahimikan. Walang huni ng ibon, walang ingay ng umaga. Habang nagtitimpla ng kape si MC, napansin niya ang itsura ni Ping. Maputla, nanginginig ang kamay. "Hindi ka natulog?" tanong niya. Umiling si Ping. "May narinig ako kagabi." Natahimik ang lahat. "Anong klaseng narinig?" tanong ni Katima, halos mabulong. Saglit na nag-isip si Ping. Ayaw niyang sabihin ang totoo. "Parang hangin lang," sagot niya. Pero si Ojang, nakaluhod sa lupa, biglang nagsalita. "Hindi hangin to." Itinuro niya ang mga bakas. Tahimik silang lahat habang sinusundan ng mata ang mga paa. Maliit sa simula, tapos palaki ng palaki. Hanggang hindi na mukhang paa ng tao. Nagpasya silang manatili pa ng isang araw bago bumaba. Ayaw ni MC magpanik. Ayaw niya magmukhang mali ang desisyon niya. Habang inaayos ang gamit, napansin ni Gabang na kulang ang pagkain. "Hoy, sino kumuha ng noodles?" Walang sumagot. Isa-isang binuksan ng mga bag. May nawawala. Hindi lang pagkain, kutsilyo, lubid, flashlight. "Baka nalaglag," pilit na biro ni Gabang. Pero alam nilang lahat, maayos ang pagkakaimpake nila kagabi. Si Katima nakaupo sa tabi ng puno. Biglang nagsalita. "May kumukuha sa atin habang natutulog tayo." Tumawa si Gabang pero pilit. "Kung multo yan, gutom pala." Pero si Ping hindi tumawa dahil naalala niya hindi siya natulog. Pagsapit ng hapon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang pakiramdam ng oras. Parang masyadong mabagal, parang ayaw gumalaw ng araw. Habang nag-iigib ng tubig sa maliit na sapa, biglang huminto si Ojang. "May narinig kayo?" Tahimik. Tapos, "Ojang!" Mahina, parang galing sa ilalim ng tubig. Napatayo siya, biglang napaatras. "Hindi kayo yun, di ba?" Nagkatinginan sina Ping at MC. "Wala kaming sinasabi," sagot ni MC. Pero sunod-sunod na, "Ping, Katima." Isa-isa, tinatawag ang pangalan nila. Si Katima napaupo, yakap ang sarili. "Ito yung sinasabi ko, may gumagawa sa boses natin." Biglang sumigaw si Gabang para basagin ang takot. "Tama na yan! Kung sino ka man, lumabas ka!" Walang sumagot, pero mga puno parang mas lumalapit. Pagdating ng gabi, nagdesisyon si MC na magbantay silang salitan. Ayaw na niyang maulit ang mga nangyari kagabi. Unang bantay, Ojang. Tahimik ang lahat. Masyadong tahimik. Habang nakaupo si Ojang, may narinig siyang yapak sa likod. Mabagal, mabigat. Hindi siya lumingon. "Gabang?" tanong niya. Walang sagot. Lumakahas ang yapak. Nang tuluyan siyang lumingon, wala. Pero sa harap niya, sa dilim ng mga puno, may mga mata. Hindi kumukurap,
Hindi gumagalaw. Nang sumigaw siya, nagising ang lahat. Pagdating nila, nanginginig si Ojang pawis na pawis. May mga mata sa dilim. May mga mata sa dilim. Paulit-ulit niyang sabi. Tinignan ni MC ang paligid. Wala. Pero si Ping, nakita niya ang mga bakas na sariwa sa lupa. Paikot-ikot sa camp. Parang may naglakad. Magdamag. Bukas ng umaga bababa na tayo, sabi ni MC. Walang tumutol pero si Katima halos pabulong. Hindi tayo papayagan. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Ping. Hindi agad sumagot si Katima. Tumingin lang siya sa dilim. May bundok na hindi ka umaalis. Hinayaan ka lang nitong mag-isip na may daan palabas. Sa gabing iyon, walang nakatulog at sa pagitan ng mga paghinga nila, may isa pang paghinga. Mas mabagal, mas madilim, galing sa bundok mismo. Habang papikit na si Ping sa pagod, narinig niya ulit ang bulong. Mas malinaw na ngayon, hindi na pangalan, kundi isang tanong. Sino ang susunod?